Sa hideout ng pamilya Huang, makikitang nakangiti habang iniisip, konting panahon na lang at magiging pag-aari na ng pamilya Huang ang dagan. Wala nang makakapigil sakin sa pananakop ng mundo. Ngunit bago pa niya mas lalong namnamin ang kanyang mga pangarap, biglang pumasok ng natatarante sina Sangho at ang Daoist. Young Master Huang, may masamang nangyari, sigaw ni Sangho. Nagulat si Duanzi at agad na nagtanong, ano? Anong nangyari? Dali-daling iniulat ni Sangho, ang leader ko. Pumunta siya rito para sayo. Hindi makapaniwala si Duanzi sa kanyang narinig, ano? Bakit? Ni hindi ko siya ginagalit. Ipinaliwanag naman ni Sangho, nagkataon lang na nakasalubong namin siya kanina. Nang hindi ko sinasadyang purihin ka, bigla siyang nagbago ng isip at sinabing gusto niyang ipagpatuloy namin ang pagsunod sa iyo. Pero dahil ikaw na ang boss ko dahil sa katalinuhan mo, sinabi ko sa kanya na mas mabuti pang mamatay ako kaysa sumunod sa kanya. Kaya siya nagalit at sinabi niyang gusto kanyang patayin, young master. Ngunit habang nag-uusap pa sila, isang malakas na pagsabog ang biglang yumanig sa buong lugar. Kasabay nito, natapyasan ang bubong ng kanilang hideout. Lahat sila ay napatingin sa direksyon ng guho, at doon nila nakita si Leon. At sa malamig na boses, tinanong niya, sino sa inyo si Huang Duanzi? Awkward namang tumawa si Duanzi bago nagsalita, marami na akong narinig tungkol sayo, sir. Paulit-ulit kong binasa ang mga sinulat mo. Ngayon na nakita kita ng personal, talagang kahanga-hanga ka. Ngunit sa kabila ng mga papuri niya, naiinis lang siyang tinanong ni Leon, anong tinatawa-tawa mo? Close ba tayo? Nauutol namang sumagot si Duanzi, marahil hindi mo alam, sir, pero ako ay mula sa isang maharlikang pamilya. Ako ang panganay na anak ng pamilya Huang at pangalawang pinakamahalagang tao sa pamilya namin. May papel din akong ginampanan sa pagrerebelde laban sa Imperial Court. Sa narinig niyang ito, biglang ngumiti si Leon. Maharlika, ha, siguro may hindi ka rin alam. Napakunot noo si Duanzi at nagtanong, ano yun? Diretsahang sumagot si Leon, noong rebelde pa ako, ang pinakamarami kong pinatay ay mga maharlika. Pagkasabi nito, walang pag-aalinlangang hinugot ni Leon ang kanyang espada at sa isang iglap, nagsagawa ng mabilis na galaw. Sa bilis ng kanyang kilos, tuluyan niyang winasak ang buong lugar na pinagtatagwan nila. Samantala mula sa guho, unti-unting lumabas sina Duanzi, Sangho, at ang Daoist. Agad na iminungkahi ng Daoist, young master. Kailangan nating puntahan ang pinuno ng pamilya. Ang Jade Seal lang ang makakapigil sa rebeldeng to. Sumang-ayon si Sangho, tama. Isa siyang rebelde. Wala siyang sinusunod na batas. Paano kung masaktan ang mahalagang katawan ng young master? Dahil sa sinabing ito ng dalawa, agad na tumanggo si Duanzi, Sedge. Hanapin natin si ama. Gamitin natin ang Jade Seal para bigyan ng leksyon ang lalaking to. Pagkasabi niya nito, mabilis siyang tumakbo papalayo, sabay utos sa dalawa na sumunod at protektahan siya. Habang tumatakbo sila, nanatili lang si Leon sa kanyang kinatatayuan, pinapanood ang palabas ng tatlo. Ang husay nilang umarte, naisip niya. Habang patuloy na tumatakas sina Duanzi, biglang nagtanong ang Daoist, young master. Saan ang tunay nating hideout? Emergency na to, hindi mo na pwedeng itago yun. Ngunit ang tanging sagot ni Duanzi ay, malalaman mo rin pagdating natin doon. Napaisip naman ang Daoist, kahit sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin niya sinasabi, mukhang matibay ang paninindigan ng taong to. Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay biglang nagsalita si Duanzi, nandito na tayo. Nang makita ni Sangho ang lugar, nagtataka niyang tinanong, hindi ba ito yung lumang gusali? Malapit sa 6 doors. Habang pinipindot naman ni Duanzi ang isang sikretong mekanismo, ipinaliwanag niya, sabi nga nila, ang pinakadelikadong lugar ang siyang pinakaligtas. Sa sandaling iyon, unti-unting bumukas ang isang lagusan, at lumitaw ang isang hagdan papunta sa ilalim ng lupa. Ito ang sikreto naming hideout, paliwanag ni Duanzi. May koneksyon ito sa 6 doors, kaya madali kaming nakakapagnakaw ng impormasyon. Ngunit bago pa siya makatapos sa pagpapaliwanag, biglang lumitaw si Leon. Sa gulat, napasigaw si Sangho, dali. Pumasok ka na, young master. Paparating na ang rebelde.
Mabilis siyang nagutos, Daos. Bilasan mong ihatid ang young master sa loob ng base. Ako na ang bahala sa kanya, kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Sa determinadong boses, idinagdag pa niya, ang dakilang ambisyon ng young master ay tumagos na sa puso ko. Ngayon ang oras para masaklian ko ang kabutihan niya. Matapos makapasok sina Duanzi at ang Daoist sa lihim na lagusan, nagsimulang lumapit si Leon kay Sangho at tinanong ito na ba ang sikretong hideout ng pamilya Huang? Agad naman itong kinumpirma ni Sangho at idinagdag, nauna nang pumasok ang Daoist. Mas magiging madali para sa kanya na makipag-ugnayan sa atin mamaya. Samantala matapos gamitin ang kanyang ki para suriin ang paligid, sinabi ni Leon, isang napakakomplikadong maze ito. Mahirap hanapin ang mga yun. Dahil sa sinabi niya, nagtatakang tinanong ni Sangho, anong plano natin, boss? Sa halip na sagutin siya ng seryoso, ngumiti si Leon at sinabing, mas gusto ko yung simple at marahas na paraan. Samantala, pagkarating ni Duanzi sa lokasyon ng kanyang ama, dali-dali niyang sinabi, Ama, papunta na rito ang pinuno ng Rebel Army. Ngunit sa halip na mag-alala, isang malakas na sampal ang agad niyang natanggap mula sa kanyang ama, sabay sigaw nito, napakabobo mo. Galit na idinugtong pa nito, ang tanging dahilan kung bakit patungo siya rito ngayon ay dahil ikaw mismo ang nagdala sa kanya. Habang napapahawak sa pisngi niyang namumula, ay sinubukan namang magpaliwanag ni Duanzi, Ama, wala akong choice. Dapat na nating gamitin ang Jade Seal para mapuksa siya. Hindi makapaniwala ang matandang Huang sa narinig mula sa anak kaya napasigaw siya. Bakit ba nagkaroon ako ng ganitong klaseng anak? Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan nating sundin ang plano. Pero sa kabila ng galit niya, pilit niyang pinakalma ang sarili, kahit ano pa, isang komplikadong maze ang base natin, kaya hindi niya tayo basta-basta matatagpuan. Bago pa niya matapos ang sinasabi, isang napakalakas na pagyanig ang yumanig sa buong lugar, kasabay ng isang pagsabog. Samantala, sa ibabaw ng hideout, makikitang nakatayo si Leon habang nakangisi. Tinatamad akong hanapin pa kayo, kaya ginawa ko na lang ang pinakamadaling paraan. Nagulat si Sangho at natatarantang sinabi, sa ingay na ginagawa mo, siguradong darating na ang 6 doors. Tumingin siya kay Leon at seryosong nagtanong, Boss, matagal mo nang tinatago ang pagkatao mo, talaga bang wala kang kaugnayan sa Empress? Sa narinig niyang ito, agad na nagpanteng ang tenga ni Leon at galit na sumagot, bullshit. Si Isabel lang ang laman ng puso ko. Nang nakita naman ni Sangho ang reaksyon ni Leon ay napaisip siya, paano magkakaroon ng relasyon ang pinuno ng rebelyon sa Empress. Ngunit maya-maya lang, may napansin siya at biglang napatanong sa sarili, sandali, pareho sila ng apelyido ng Empress. Ngunit maya-maya lang, napakamot na lang siya sa ulo at inisip, hindi, imposible yon. Pinakasalan ni Boss ang bagong Empress ng Dagan. Masyadong walang kwenta ang ideyang yan. Tila sobra lang akong nag-iisip. Samantala, nakalabas na mula sa kanilang lungga ang grupo ng family head at ni Duanzi. Pero bago pa sila makalayo, biglang sumigaw ang Daoist na kasama nila, family head, young Master Huang, nandyan lang sa unahan ng pinuno ng rebelyon, huwag kayong dumaan dyan, dahil dito, galit na sinigawan siya ng family head, napakaingay mo. Sa kabilang banda, narinig ni Leon ang sigawan nila, kaya bigla na lang siyang naglaho mula sa kanyang kinatatayuan, at sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng family head at ni Duanzi, pareho silang gulat na gulat nang makita siya, pero bago pa siya makalapit sa kanila, isang sword key ang lumipad papunta sa kanya, na agad naman din naman niya itong nasalag, pero napaisip siya, tila pamilyar ang sword key na to, habang iniisip niya ito, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa bubungan, nagkita rin tayo ulit leader. Nang makilala niya kung sino ang nagsalita, agad siyang napabuntong hininga at sinabi, gaya ng inaasahan, ni Rain, ikaw pala yan. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, binalaan siya ni Leon, ano man ang binabalak mo, itigil mo na yan. Ngunit sa halip na sumunod, diretsahang sumagot si Rain, kahit nakalimutan mo na ang lahat, ibibigay ko pa rin sayo ang nararapat para sayo. Pagkasabi nito, bigla na lang siyang naglaho, iniwan si Leon na muling napabuntong hininga. Hindi talaga nakikinig ang babaeng to.
Samantala sa sandaling iyon, maririnig ang mga nagmamadaling yabag ng isang grupo na papalapit sa kanilang lokasyon. Dahil dito, agad na sumigaw si Sang-ho, andito na ang 6 doors. Dapat na tayong umatras, bilis. Ngunit kasabay nito, sumigaw din ang mga sundalo ng 6 doors, huwag hayaang makatakas ang mga yan. Palibutan sila, dahil sa ginawa ng 6 doors, hindi na nagawang makatakas ni Leon at Sang-ho. Kasabay nito, dumating na rin si Shen, kaya agad nag-report ang isa sa mga sundalo. Master Chen, dinala ni Master Yunyi ang isang grupo para tugisin ang iba pang traidor. Ano po ang gagawin natin sa dalawang to? Nang narinig ito ni Sang-ho, ay agad siyang kinabahan at naisip, anong gagawin ko ngayon? Ang tanging gusto lang ni boss ay mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang asawa, pero kung gumawa ako ng kahit ano, mabubunyag ang pagkatao niya. Ngunit bago pa siya makaisip ng plano, laking gulat niya nang biglang tinawag si Leon ni Shen, brother confidant, mahusay. Muli mong nawasak ang pugad ng pamilya Huang. Sa gulat ni Sang-ho sa narinig niya, napabulong siya sa sarili, anong nangyayari dito? Si boss, nagtatrabaho para sa bagong empress. Imposible, huwag mong sabihin, tama ang hinala ko. May hindi maipaliwanag na relasyon si boss at ang bagong empress. Makalipas ang ilang oras, makikitang tinipon na nila ang lahat ng mga nahuli nila, kabilang si Duanzi, pati ang kanyang ina at kapatid. Kasunod nito, nagulat si Yunyi kay Shen, Master. Nahuli na namin ang lahat ng tao ng pamilya Huang, pero sayang, nakatakas ang kanilang pinuno. Sa kabilang banda, nang makita ng Daoist na nasa panig ng Imperial Court si Leon, napamura siya at naisip, putik. Bakit siya nasa panig ng Imperial Court? Hindi ba siya ang pinuno ng mga rebelde? Shen, bulag ka ba? Habang litong-lito pa siya sa mga pangyayari, biglang ngumiti si Leon at iminungkahi kay Shen, palayain mo na lang yang bigatilyo at ang Daoist. Sumuko na rin naman sila. Napaisip naman si Shen sa sinabi ni Leon, itong dalawang to ay malalapit na tauhan ng pinuno ng rebelyon, pero nagawa niyang paamuhin sila. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya nasa ilalim ng Empress. Matapos pag-isipan ito, agad siyang nagutos, palayain ang dalawa. Hindi na natin sila kailangang tugisin pa sa hinaharap. Sumunod naman agad ang mga sundalo sa kanyang utos. Habang naguguluhan sa sitwasyon, tinanong ng Daoist si Sang-ho, ang boss mo, na nakipaglaban ng matagal, bibitawan na lang ba niya ang lahat para magtrabaho para sa kalaban? Agad namang tinanggihan ni Sang-ho ang ideyang ito at iginiit, hindi siya lumipat ng panig. Walang paraan na magkasundo si boss at ang Empress. Sigurado akong may mas malaking plano siya, at lalong hindi niya ipapakasal ang sarili niya sa kanya. Habang nagmamasid sa pagpapalaya sa dalawa, biglang lumapit ang asawa ng family head kay Leon at nagsabi, Young Master, sandali lang. Pwede mo rin ba akong palayain? Wala akong kasalanan. Tumingin si Leon sa kanya at malamig na nagtanong, bakit mo ko tinatanong? Isa lang akong mabuting mamamayan. Hindi naman tayo magkamag-anak o magkaibigan, kaya anong karapatan mo para hingin sakin na ipamagitan kita? Ngumiti naman ang auntie at malambing na sinabi, kung ganun, paano? Kung ako na lang ang maging asawa mo. Kapag naging pamilya tayo, magiging ayos na yan, hindi ba? Labis na nagulat ang lahat sa kapal ng mukha ng auntie, kaya napaubo na lang si Leon at matigas na sinabi, Auntie, konting respeto naman sa sarili mo. May asawa na ako, ngunit hindi ganoon kadaling sumuko ang auntie. Kaya mapang-akit niyang sinabi, handa akong maging concubine mo. Hindi ba't mas maganda yan? Sa loob-loob niya, ay naisip niya, mukhang madaling matukso ang batang to. Siguradong bibigay siya. Ngunit hindi tulad ng iniisip niya, mabilis siyang tinanggihan ni Leon at diretsahang sinabi kay Shen, ikulong mo na to. Agad namang sumang-ayon si Shen at sinabing, inaasahan ko na mangyayari ito. Ngunit habang dinadala na siya patungo sa kulungan, bigla itong nagmakaawa, sandali lang. Alam ko kung paano i-activate ang Jade Seal. Pwedeng kapalit to ng buhay ko. Pagkarinig sa sinabi ng auntie, lumapit si Leon sa kanya at sinabing, yan ang gusto kong marinig mula sayo. Ngumiti ang auntie at sinabing, maaari kong sabihin sayo, pero kailangan mong tiyakin ang kaligtasan ko at ng anak ng family head.
Sa narinig niyang ito, napaisip si Leon. Anak nga ba talaga yan ng family head? Tiningnan niya ang bata at napansin niyang tila may ibang lahi ito. Mukhang may ibang sumalsi sa family head. Hindi naman pinansin ni Shen ang detalyeng ito at sa halip ay sinabi, kung totoo ang ulat mo, malaki ang magiging kontribusyon mo. Sa pagkarinig nito, agad na nagpatuloy ang auntie at sinabing, Royal Blood. Para ma-activate ang Jade Seal, kakailanganin ninyo ang dugo ng isang may Royal Blood. Kung wala yun, hindi ninyo ito magagamit. Pagkarinig nito, napaisip si Leon, mukhang magiging problema to. Hindi ko inasahan na ang susi sa Jade Seal ay ang Empress, wala akong paraan para bantayan siya sa lahat ng oras. Mabuti na lang, ang target nila ay ang Empress, at hindi ang asawa ko. Sa kabilang banda, naisip ni Shen, sa isang tulad nitong confidant sa tabi ng Empress, wala na akong dapat ipag-alala. Pero, sandali lang, sinabi ba niyang may asawa siya? Magkasama sila ng Empress buong araw, huwag mong sabihin. Isa siyang tunay na tapat na ministro. Pinuprotektahan niya ang Majesty kahit nangangahulugan ito na hindi niya makakasama ang asawa niya. Nang napansin naman ni Leon ang nakangiting si Shen ay naisip niya, kakarinig pa lang niya na kakailanganin nila ang dugo ng Empress, pero mukhang tiwalang-tiwala ang lalaking to, mukhang malakas talaga itong si Chen Hai. Ilang sandali ang lumipas, makikitang nakatayo si Leon sa ibabaw ng isang tulay, pinagmamasdan ang mga ilaw sa ilog. River lanterns. Kanino sila nagluluksa? Hindi niya inaasahan na may sisigot sa kanya, at biglang lumitaw si Isabel sa tabi niya at ipinaliwanag, para yan sa mga sundalo at inosenteng mamamayang namatay. Pagkakita niya kay Isabel, ay agad siyang ngumiti at sinabing, medyo ginabi ka na ah. Hindi ko inakalang magtatagpo tayo rito. Tinanong din niya kung anong espesyal sa araw na ito. Ipinaliwanag naman ni Isabel, ngayon ang anibersaryo ng Rebellion War. Maraming buhay ang nawala sa digmaang yun. May mga naulila sa ama, may mga nawalan ng anak. Ang mga natira, ito na lang ang magagawa nila para ipagluksa sila, at para manalangin para sa isang mas magandang hinaharap. Sumang-ayon si Leon, tama ka, nangyari ang digmaang yun dahil lang sa isang makasariling taong gustong magkaroon ng kapangyarihan. Sa huli, ang mga nasaktan ay ang mga sibilyan. Habang sinasabi niya ito, naisip niya, nakita ko rin ang tunay na kalikasan ng digmaan, kaya ako umalis sa Rebel Army. Kasunod nito, inakbayan niya si Isabel at matapat na sinabi, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang bumagsak ang mundo natin. Ngumiti si Isabel at tumugon, ikaw talaga, hindi mo alam, ako ang dapat na nagpo-protekta sa'yo. Tumawa si Leon at sumagot, sino may sabi niyan? Ang asawa ko ang pinakamahusay. Tingnan mo na lang ngayong araw, may isang napakagandang babae na gustong maging concubine ko, pero diretsahan ko siyang tinanggihan agad. Hindi naman naniwala si Isabel at pabirong sinabi, ang pangit naman ng taste niya, paano siya nagkagusto sa'yo? Gumanti naman si Leon, sabi mo pangit ang taste niya, pero hindi ba pareho lang kayo? Nakangiting sumagot si Isabel, hindi ako ang may pangit na taste. Alam ko na agad sa isang tingin. Ang katulad mo ay isang bobo. Hindi mo pa nga na-realize na niloloko na kita. Sa narinig niya, napaisip si Leon, hindi ba't sabi niya, nagkagusto siya sakin dahil pangit ang taste niya. Napatawa si Isabel sa reaksyon ni Leon at tinawag siyang, bobo ka talaga. Tawang-tawa ako sa kanya kasi, matagal ka ng akin. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.